Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas, at eto nga mga ka-review natin, no, patungkol po dito. Yan, PCSO Robles versus Tulfo, muntik magsuntukan. Nako, yan po ang ating alamin, no. At eto na nga, ito po yung mula po ito kay Viral Pinas, mga ka-review. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Nagkaintan po sa Senado si Robles at Tulfo. Ito po, panoorin natin ang buong detalye ng balitang ito. Mr. Chair, that is baseless, I would tell you. I'm sorry, but I think the figures will show Who that... are you to say it's baseless? Mr. Chairman. Wait a minute. 2,000 na talagang given na yung numbers na sinasabi niya, exact numbers yan, 2,000 ang natanggalan ng hanap buhay. Am I right, Ms. Javier? Yes, Chair, you're correct. So meron kayong 2,000 na pinatay nyo. It is not, Let's Mr. wait a minute. Chairman, Pinatay nyo negosyo. if I may, Wait a Mr. minute. Wait, Chairman. let me finish and then let you talk. 2,000 ang tinanggalan nyo ng hanap buhay, pinatay nyo negosyo, and then kapalit ng 2,000, isang kumpanya lang ang inyong binuhay. Go ahead, Mr. Robles. Hindi po ako may gawa niyan, Mr. Chairman. Dumating po ako awarded... under your watch. Mr. Chairman, if I may, Mr. Chairman, it is not under my watch that the PLS was awarded. 5.8 billion po yan. It is a modernization of the lottery system, Mr. Chairman. I came, it was already on the But you were implementation the one stage, who Mr. asked for an Chairman. opinion from OGCC, and OGCC gave you an opinion na saying na hindi... Hey, where are we, Mr. Chairman? Sir, akala ko tapos na tayo sa different game, regardless kung anumang game yun. Basta we're talking about online, right? Pag online, kailangan may permission from the OP. Period. Mr. Okay? Chair, if I may, I would like to read from you a memorandum from the Executive Secretary. If I may, Your Honor. Yes, sir. Upon evaluation, the PCSO is advised that it has sufficient authority, is in a better position to evaluate and approve its technical guidelines on betting platforms, considering that this deals with the minimum technical specifications required for betting platforms of PCSO game. Like hardware systems, architecture requirements, interface requirements, and software specifications. Finding that these are matters that will be better evaluated by PCSO as the implementing agency for its lottery games, this office defers to the PCSO's expertise on the approval of the same. Ito po rin po regarding the betting platform po, which Iloto is a betting platform, Your Honor. So, ang ibig nyo sabihin, with that letter that you just read, and what date is that? So, pinapayagan kayo ng Executive Secretary na to go ahead at kukontrahin itong opinion ng OGCC. Kasi very clear to me, merong opinion ng OGCC, ngayon naglalabas ng opinion ang Executive Secretary na sabi na upon your discretion, para i-simplify ko na lang, na pwede kayong mag-decide na mag-enter into a project such as online gaming na kumukontra sa opinion ng OGCC. So ibig sabihin, yung Executive Secretary pumaparing na sa inyo at pinapayagan na kayo na i-bypass itong nakalagay dito sa opinion ng OGCC. I think, read it Mr. right? Chairman, we're referring to two different opinions. So, as far as we're concerned, hindi po namin we're not going against the opinion of the OGCC. No, sir. The opinion of OGCC is very simple. Pinapalawak lang po natin. We're talking about online here, sir. Online lang po. Huwag na natin ibahin pa. Online lang. It's the same animal. Yung birthday panalo and iloto, online din yun, sir. Wala tayong pinagkaiba rito. Kasi ang sinasabi niyo po, may binabasa kayong sulat na wala po akong kopya niyan, na parang sinasabi ng Executive Secretary, if I read it right, kung tama yung pagkabasa ko, na pinapayagan kayo, is your discretion na gumawa ng anumang klaseng project na pwedeng kasama na dyan yung online betting,
Kayo nang bahala gumawa ng mga paraan sa technicalities and all, pinapayagan na kayo ng Executive Secretary. And I don't know kung nabasa ba ng Executive Secretary itong opinion ng OGCC. Sana pinadalhan nyo si Executive Secretary ng opinion. Sir, nagbibigay ka ng opinion yan pero may opinion ng OGCC. Pinagbanggan nyo sana. Siguro baka hindi siguro nabasa ito ng Executive Secretary kasi kung nabasa ito ni ES, then he might not have issued that kind of letter. Kasi kung ako sa Executive Secretary at pinabasa mo sa akin to, ba't pa ako mag-issue ng sulat ng ganon? Sasabihin ko, heck, hindi ko ba magayin yung OGCC? Kasi sigurado ako si ES, he'll make sure na talagang nagko-confront tayo sa lahat ng mga patakaran, sa lahat ng mga protocol sa departamento ng executive. If I may, Mr. Chair, Yes, sir. yung birthday panalo po is a game. Yung pong e-lotto is a betting platform. Malaki pong pagkakaiba yun, Mr. Chairman. So, hindi ho pwedeng referring to the same po yun eh. Ito po, sir, ano? Philippine Charities, meron ho ba kayong kopya nito? Opinion number 070 series of 2023. I would presume you have a copy of this. April 19, 2023. Ito po. For attention, Philippine Charity Sweepstakes Office, Melquiades A. Robles, kayo po ito, General Manager, regarding, ito na po, launching of new games with a game proponent as an agent of an experimental test run basis. Ito na nga po yun, test run basis. Sinabi niyo na po kanina yun. Experimental test run basis and procurement of several online betting systems or platforms. So dalawa na yon. Sapul na dito yung iloto at sapul na rin yung birthday panalo. Ayan na, sir. May kopya ho ba kayo nito, Mr. General Manager? Okay. Eto lang mga karibin natin, no? Tayo po nagtataka ha, kung bakit ganito, di ba? Tayo galit na galit tayo sa mga online games, di ba? Doon sa mga nagpo-promote ng online games. Di ba? Sa Facebook, marami makikita dyan mga vloggers na nagpo-promote ng online games, mga karibin natin. Pero, eto pala. Kasi nga po, gobyerno di ba? Meron pala tayong legal na online games, mga karibin natin, sa bagay, wala naman sa pilitan dyan, mga karibin natin, as long as nasa tamang edad ka at hindi mo ginagawang bisyo, di ba? Kumbaga, palipas oras lang. Pero, ganun pa rin sugal is sugal, mga karibin natin. At sugal po itong sinasabi ni Senator Idol Rapi Tulfo. Pero okay lang yan kasi dyan may tax din naman yan, di ba? Ang problema lang, mga karibin natin, ito, yung sinasabi na 2,000 PCSO outlets, no, na tinanggalan ng trabaho dahil sa pamamalakad ni Robles at isang kumpanya lang daw di umano ang itinira. di ba? Sinabi yung kanina ni Senator Idol Rapi Tulfo. Ang opinion ko lang dyan, mga karibin natin, bakit isa lang yung tinira? Para ba madaling ma-manipulate? Yan tanong po yan, mga karibin natin. Kasi, di ba, linggo-linggo pong may nananalo. Or every 2 weeks, 1 month, di ba? May nananalo po sa loto, mga karibin natin. At ang pinagtataka po ng karamihan, mga karibyo, sa Sortres, 3 numero lang, hirap tamaan, mga karibyo natin. Pero dito po sa 649, 6 na numero. Linggo-linggo, may nananalo. Yun ang sabi nila. Pero talagang nasa news din di ba? Nasa news din may nananalo po. So, ibig sabihin, mas madali nang tamaan ngayon ng 6 na numero kaysa sa 3 numero lang. Diba? Nakakapagtaka po, PCSO.
Sa bagay, nako, talaga namang ibinunyag na po ito dati ni ni Ma'am Maharlika, di ba? PCSO, nako po. Dito pa po sa page 5. In accordance with the contract on PCSO service providers, Philippine Gaming Management Corporation and Pacific Online Systems Corporation binanggit. Di ba? Binanggit dito yung Pacific Online was online. Itong Pacific Online, ito po yung test run ninyo sa Iloto. Doon po sa birthday panalo, Pacific din ho ba ang provider? Hindi po, Your Honor. And it's just a proposal po. Exactly. So, doon sa birthday panalo, sinasabi mo kanina, ini-insist nyo magkaiba. Hindi pala Pacific yon. Pacific ang binimension dito. Po yan, yung dati pong provider po yan. You have to understand po na dati po dalawang provider po ang PCSO. No, sino bang ang current provider? Mr. Chairman, if I may, we have the Lotto, the lottery, ano po, yung the over-the-counter lottery. Ito po, meron pong dating PGMC tsaka POSC. So in that context po, para maintindihan natin, ngayon po pinag-isa na yan under one joint venture. So para po ma-mention nila yan, it was a long time ago po yan. Kaya nga po sinasabi ko, we are guided by the more recent one. Ito nga pong memorandum na sinasite ko on the web application-based program. So yung Siguro dapat kababayan, mga karibin natin, itanong din dito kay Robles, no? Kung namamanipula ba itong loto, no? Yung mga result sa loto, mga ka-review. Sana yun po yung itanong kasi, di ba? Nakakapagduda na po. Ang taong bayan po ay, nako. Ewan ko lang, medyo galit sila, mga ka-review natin, dahil hindi palaging may tumatama. Pero tumataya rin naman, di ba? Sa loto, kung ayaw nyo talagang kung gusto nyong patayin wakasan itong lotong ito, wag na po kayong tumaya, di ba? Yan, ako hindi ko po pinopromote na wag kayong tumaya. I mean, di ba, kung magreklamo ka na magreklamo, ako hindi naman ko tumataya, kaya nagreklamo ako, mga ka-review, para sa iba. Di ba? Nako, magdududa ka talaga sa mga resulta ng loto ngayon. Ha? Sa administrasyon po ito, mga ka-review natin, ilang beses na ba, no? Simula nang umupo, no, si PBBM, ilang beses na po bang palaging, no, ayan, ako po, wag na po tayong mag-mention kasi talagang nakakapanggigil po. PLS na po ngayon yan sa lottery namin, Philippine Lottery System. Kaya hindi na nga po kasama yung PGMC and the POSC on the traditional, on the usual over-the-counter. Kaya po, we really have to be specific kung ano ang hiningi namin ng opinion. Kasi magkakasala-sala po yan. Iba po ang context, yung backdrop po ng sinasabi nyo na yung sa birthday panalong hinihingi namin. Precisely. I see what you're saying. I know where you're coming from. But you should understand, ito pong sulat ng OGCC na ipinadala sa inyo, I hope you have a copy of this. Very clear po. Plain and simple. Ulitin ko po. Paulit-ulit na tayo rito para mas maintindihan natin. Regarding launching of new games with a game proponent of an agent on an experimental test run basis. Yan na yung Iloto. Your Honor, if I may, Iloto po is not a new game. Existing na po ang loto natin. Yan po Iloto, we're talking about the experimental electronic Lotto. It's a betting platform, Your Honor. Betting platform, we're talking about Iloto, electronic betting. It's a betting platform but still covered yun ng opinion ng OGCC.
You know, Mr. Robles, the reason nang gagaliti ako rito because nakatanggap ako ng maraming complaint. The last time you weren't here kasi, I talked to several lotto agents, yung betting stations. Marami sa kanila mga OFWs, mga retirees. Nag-invest sila, bumuo sila ng pera doon. And now, mawalan silang trabaho. Mawalan sila ng kita. You didn't even consult them. Miss Evelyn Marking Javier, if I'm not mistaken, presidente ho kayo ng mga lotto agents. Yes. Were you consulted? Yes, Chair. Nasarado na po yung 2,000 na outlets po. Ano po? Nasarado na po. Ano yung sabi po na sarado? There are 2,000 lotto outlets na nasarado na po dahil nabigyan na po ng termination noong October 16. 2,000. I mean, nag-start po yung 300 tas yung remaining pong 1,600 So ilan po lahat ang nasarado? 2,000 po as a 2,000. Ano pong binigay na reason bakit ho sinara po yung 2,000 na lotto outlets? Wala pong machine daw. Wala nang machine. Yun lang pong binigay na reason. Pero were you consulted na nainformahan po kayo na magkakaroon kami ng e-lotto? Na posible maapektuhan ang ilan sa inyo o marami sa inyo? To my understanding, Chair, with the previous administration, they had plans of having that. Parang pag-aaralan pa po. We were just surprised na ang bilis-bilis lang po siyang na. So yung previous administration, before Mr. Robles became the general manager, so meron na kayong narinig na plano. May plano po. But you, pero nakonsulta kayo, Opo, alam po namin. alam nyo. Ang kinagulat nyo na lang, all of a sudden, boom, natuloy na. Opo. Okay. Mr. Robles, you might want to answer. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon dito sa ito? Ha? 2,000 na PCSO outlets, yan ha? Sinara, yan. Dahil sa kawalan ng machine, di umano mga karibin natin. So, ano po ang umiikot? Ano ang inyong opinion dyan? Kasi gaya nga ng sabi ko kanina, bakit nila isasara? At isa lang ang ititira. Diba? Kung wala silang ginagawang hocus-pocus, magic, mga karibyo, sa PCSO. Ako, dapat talagang gisahin itong PCSO manager, no? Kasi, baka naman sila lang din, di ba? Yung tumatama dyan sa lotong yan. Dapat itanong talaga na kung namamanipula ba. Siyempre, ang sasagot yan, hindi, di ba? Well, anyway, mga karibin natin, ano man ang iyong reaksyon dito sa balitang ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para update ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming